Naranasan mo na bang maligaw sa maiingay ng kalye ng Kamaynilaan? Naglalakad ka lamang ngunit biglang nagkaroon ng katanungan kung nasaan ang pupuntahan. Nagkaroon ng pagkatito kung saan ka patungo. Pero bakit kailangan mong problema kung pwede ka lang magtanong-tanong sa iba kung nasaan ka na? Gaya ng pagpuna sa pagkakaiba, kung pwede naman hanapin ang pagkakapareha. Hindi naman siguro mahalaga kung iba ang kanilang pagkakakilanlan kaysa sa kanilang pisikal na kasarian. Ngunit bakit nga ba sa kabila ng pakikibaka at paglaban para sa karapatan ng bawat isa, tila sila lagi ang nasa huli ng pila? Dekada na ang linilang upang sila ay lubos na maintindihan. Pero bakit ngayon, patuloy pa rin ang diskriminasyon para sa tulad nilang gusto lamang ay matanggap ng lipunan at patas na pakikitungo ay maranasan? Yan ang aking mga katanungan habang binabaybay ang Kamaynilaan. Siya si Mia, kilala bilang masayahin at puno ng pag-asa. Ngunit tulad ng marami sa amin, naliligaw rin siya. Hindi dahil hindi niya alam ang daan, kundi dahil patuloy pa rin siyang naghahanap ng kasagutan. Mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit hindi patas ang karamihan? Hello, ako nga pala si Mia. Ah, ako ay 30 years old at dun lang ako dyan sa Cubao, pero di ko sabihin kung saan talaga. Ah, yung mga ginagawa ko ngayon, gusto ko ay mag-cutics, magkulay ng buhok. At nag-ebas-ebas rin ako dyan sa gilid-gilid para magkapera rin. Kasi wala ako pa. Oo, masaya naman kasi alam mo naman, maraming mga kita lalaki dyan. Gusto ko rin kasi dahil mas naramdaman ko mas free ako sa kaya sa lahat. Feel ko talaga mas accepted ko sarili ko. Hindi ko kailangan ng ibang tao pa-react sa akin. Kaya na-post. So yun nga, sobrang saya maging ako. Kasi alam mo naman, ako yung light ng friend group namin. And then, ano na maisip? Gusto ko rin minsan, dahil ba din ako, feeling ko ano talaga ako. Kahit alone ako minsan, may mga tao rin nagsusupport na talaga sa akin sa internet, sa Facebook, mga groups doon. At dahil bading rin ako, minsan rin, masaya rin ako dahil mas outlandish ang style ko. Mas nararamdaman ko kung sino talaga ako. Tapos, of course, kahit anong kulay ng damit gusto kong masuot. At pwede ko rin isuotin kung anong palda ang gusto ko. So yun nga, dahil akla ako, masaya, mas wala lang, may downside pa rin. Alam mo naman, discrimination sa dyan, doon. Society natin talaga. Lalo na sa doon ako trabaho, yung trabaho ko din sa fast food, maraming hindi talaga tumatanggap sa akin kasi alam mo na, hindi sila sanay sa maging ko. Apparently, mas maganda talaga ako sa kanila. Pero okay lang naman yun. Dahil kahit i-fire nila ako, kahit anong gawin nila sa akin, kahit bubukin nila ako, okay lang. Kasi, pagtanggap ko pa rin naman sarili ko eh. At hindi rin yun, meron rin naman sa labas rin talaga, may mga medyo may tingin-tingin rin sa akin dahil kung kunwari weird ako. Porque iba yung style ko sa kanila. Ayun. Pero okay lang naman sa akin yun kasi baka naman sila ignore eh. Okay nila yun eh. Okay ko ito eh. Gawin nila yung gusto ko, gawin nila gusto nila. Basta, wala sa matapang ang tao, wala rin matapang ang tao. Alam mo naman, dahil ganito talaga yung Pilipinas, lalo na yung gobyerno natin, mahirap talaga sa kahit sa mga lesbians. Ako, wala. Kasi may mga discrimination talaga nangyayari sa buhay-buhay eh. Sa trabaho, sa government, sa school, lalo sa school.
Kasi dun ka dapat safe place ka rin eh. School yun eh. Kasi dun ka nag-aaral eh. Ano eh, para sa mga bata eh. Tapos, may nag-discriminate. So parang, ba't pa kayo nag-aaral? Nag-aaral kayo para matuto tayo. Hindi mag-discriminate. Eh, overall naman talaga, sakit talaga minsan kasi of course yung ibang pamilya mo hindi ka tanggap. Hindi ka tanggap ng society. Hindi ka tanggap ng iyong kaibigan. Pero may iba naman talagang totoo dyan. May mga kapatid na tumatanggap sa iyo, nanay, tatay, mga best friend mo, yung mga totoong best friend mo. Of course, yung mga teachers, yung ibang teachers din. Ay yun nga, kahit mahirap talaga maging bakla, maayos pa rin buhay ko. Kasi tanggap ko talaga ang sarili ko. So yun nga, kahit maraming kagagahan nangyayari sa buhay ko, masaya pa rin ako. Kasi ako pa rin ako eh. Alam mo yun, bakla pa rin ako. Kahit anong gawin ng iba, hindi naman mapapawaltan yun. Kasi proud ako maging ako. Parang, alam mo yun, mas may freedom ako sa sarili ko. Mas na-express ko sa sarili ko sa pananamit ko, sa pag-style ko ng buhok ko. At politics ko, of course. At hindi naman nakaka-apekto sa relationship ko yun. Kahit yung iba. Pero okay naman ako overall. Dahil, ayun, kahit gaga ako, masaya pa rin ako. Pag naging bakla ba ako, nakatapos ba ako ng pagkatao ng iba? Hindi naman, di ba? Tingnan mo, kung yung mga tao dyan, okay pa rin naman sila. Pero bading pa rin ako. Kung may galit sa akin, dahil bading ako, hubugan na lang kami dyan. Vaccine pa kami dyan eh, mga 5 rounds. Bugin ko siya eh. So, yun nga, previously, nagtrabaho ako dati sa, saan ba yun? Sa Jollibee. Yun nga, dahil mas maganda ako sa manager ko, of course, pinar niya ako. Kaya nandito ako ngayon, nagtatrabaho, nag-ebas-ebas lang din sa gilid-gilid. Kakapera naman ako. So yun nga, para ko lang siya dati, pero ngayon, parang nag-ebas-ebas lang ako dun sa gilid. Parang hindi stable yung income ko. Hindi katulad ng stable job dati, which is laging may sahod kahit anong gawin ko. Dahil ngayon, dahil pa-ebas-ebas lang talaga ako dyan, hindi ko alam kung kakapera ba ako hindi. So, yun nga, pag walang racket si Bading, walang dato. Kasi mamaya, magiging Dalmatian ako dahil magbubuhan kami ni Boylet. Sa bawat ilaw na sumisilay sa lungsod, may mga kwentong hindi naririnig, mga boses na pinipiling patahimikin, at mga pagkakakilanlang patuloy na hinuhusgahan. Sa Pilipinas, hindi pa rin ligtas para sa marami ang maging totoo sa kanilang sarili. Ayon sa Commission on Human Rights, maraming miyembro ng LGBTQ+ community ang nakakaranas ng iba't ibang anyo ng pang-aabuso, mula sa panlalait at diskriminasyon sa trabaho hanggang sa pisikal at sexual na karahasan. Batay naman sa pag-aaral ng UNDP at USED, mahigit kalahati ng LGBTQ+ na Pilipino ang nakakaranas ng diskriminasyon sa kanilang bahay, habang isa sa bawat 3 ang nakakaranas ng harassment sa paaralan. Sa kabila nito, marami pa rin ang pinipiling manahimik dahil sa takot sa stigma, panghuhusga, at posibilidad na pagtanggi mula sa lipunan at maging sa sariling pamilya.